Ang kabias ng Mesoamerica. Maraming siyentista ang naniniwalang may mga pangkat ng mga mangaso o hunter ang nanglayuhan mula sa Asya patungong North America libong taon na ang nakaraan. Unti-unting tinahak ng mga ito ang kanlurang baybayin ng North America patungong timog at nakapagtatag ng mga kalat-kalat na pamayanan sa mga kontinente ng North America at South America. Ang heograpiya sa Mesoamerica. Hango ang pangalang Mesoamerica sa katagang Meso na nangangahulugang gitna. Ito ang lunduyan ng mga unang kabiasnan sa Amerika. Ang Mesoamerica o Central America ang rehiyon sa pagitan ng Sinaloa River Valley sa gitnang Mexico at Gulf of Fonseca sa katimugan ng El Salvador. Sa hilagang hangganan nito matatagpuan ang mga ilog ng Panuco at Santiago. Ang katimugang hangganan ay mula sa baybayin ng Honduras at Atlantic hanggang sa gulod o slope ng Nicaragua sa Pacific at sa tanghay ng Nicoya sa Costa River. Saklaw ng Mesoamerica ang malaking bahagi ng Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, kanlurang bahagi ng Honduras. Ang mga pamayanang nagsasaka 2000 hanggang 1500 BCE. Maraming siglo muna ang lumipas sa pagitan ng pagsisimula ng pamumuhay sa mga pamayanan at pagkakaroon ng mga lipunang binuo ng estado sa Mesoamerica. Ang mga sinaunang tao ay nagtatanim ng mais at iba pang mga produkto sa matabang lupain ng Yucatan Peninsula at kasalukuyang Veracruz noon pa mang 3500 BCE sa pagsapit ng 1500 BCE. Maraming taga Mesoamerica ang nagsimulang manirahan sa mga pamayanan. Naidagdag din sa kanilang karaniwang kinakain ang isda at karne ng maiilap na hayop. Mababanaag na ang pagkakaroon ng politikal at panlipunang kaayusan sa Mesoamerica sa pagitan ng 2000 BCE at 900 BCE. Sa maraming rehiyon, ang maliliit subalit makapangyarihang kamamayanan ay nagkaroon ng mga pinuno. Nagkaroon din ng ilang mga angkang pinangibabawan ang aspektong pang-ekonomiya, pampolitika at panrehiyon. Ang pinakilala sa mga bagong tatag na lipunan ay ang Olmec. Ang mga Olmec, 1500 hanggang 500 BCE. Ang kauna-unahang umusbong sa Central America at maaaring maging kabuuang Amerika ay ang Olmec. Ang katagang Olmec ay nangangahulugang rubber people dahil sila ang kauna-unahang taong gumamit ng dagta ng punong rubber o goma. Ang kanilang kabiasnan ay yumabong sa rehiyon ng Gulf Coast sa katimugang Mexico na nang lumaon ay lumawig hanggang Guatemala. Ang panahong ito ay halos kasabayan ng dinastiyang Shang sa China. Ang Olmec ay isang pamayanang agrikultural. Ang sistemang irigasyon na itinayo rito ay nagbigay daan upang masaka ang kanilang lupain. Sila rin ay nakagawa ng kalendaryo, gumamit ng isang sistema ng pagsulat na may pagkakatulad sa hieroglyphics ng mga Egyptian. Naunawaan na rin nila ang konseptong zero sa pagkukwenta. Sa kasamaang palad, ang kanilang sulat ay hindi pa lubusang nauunawaan ng mga iskolar hanggang ngayon. Dahil dito, ang mga kaalaman sa Olmec at iba pang sinaunang tao sa Amerika ay hango mula sa iba pang labi ng kanilang panahon. Ang mga likhang ito at maging ang mga paniniwalang Olmec ay may malaking impluwensya sa kultura ng mga sumunod na kabiasnan tulad ng Maya at Aztec. Kulturang Olmec. Larong Pokatok. Ang ritual ukol sa kanilang paniniwala ay mahalaga sa pamumuhay ng mga Olmec. Sila ay may panritual na larong tinatawag na Pokatok na tila kahalintulad ng larong basketball. Subalit ang mga manlalaro ay hindi maaaring gumamit ng kanilang kamay upang hawakan ang bolang yari sa goma. Sa halip, gamit ang mga siko at baywang, tinatangka ng mga manlalaro na ihulog at ipasok ang bola sa isang maliit na ring na gawa sa bato at nakalagay sa isang mataas na pader. Pinaniniwalaan ng mga arkeologo na ang ilang mga manlalaro ay ginagawang sakripisyo matapos ang nasabing laro.
Nang lumaon, ito ay nilaro ng iba't ibang sentro sa buong Mesoamerica. Lilok ng anyong ulo mula sa mga bato. Ang mga Olmec ay kilala rin sa paglililok ng mga anyong ulo mula sa mga bato. Ang pinakamalaking ulo ay may taas na 9 na talampakan at may bigat na 44 na libra. Maaari di umanong ang mga lilok na ito ay hango sa anyo ng kanilang mga pinuno. Sila rin ay nakagawa ng mga templong hugis piramide sa ibabaw ng mga lumbok ng lupa. Ang mga estrukturang ito ay nagsilbing mga lugar sambahan ng kanilang mga Diyos. Hayop na jaguar. Mahalaga sa paniniwalang Olmec ang hayop na jaguar na pinakinatatakutan ng Maninila sa Central America at South America. Ito ay nagpapakita ng lakas, katusuhan at kakayahang manirahan sa anumang lugar. Ito rin ay agresibo at matapang. Sinasamba ng mga Olmec ang espiritu ng jaguar. Dalawa sa sentrong Olmec ay ang San Lorenzo at ang La Venta. Ang mga lugar na ito ay mga sentrong pangkalakalan kung saan ang mga produktong mineral tulad ng jade, obsidian at serpentine ay nagbumula sa malalayong lugar tulad ng Costa Rica. Katulad ng iba pang kulturang umusbong sa Amerika, ang kabias ng Olmec ay humina at bumagsak. Sinasabing sila ay maaaring makihalubilo sa iba pang mga pangkat na sumakop sa kanila. Gayunpaman, ang mga sinaunang taong sumunod sa kanila ay nagawang maitatag ang dakilang lungsod ng Teotihuacan. Ang mga Teotihuacan, 250 hanggang 650 BCE. Sa pagsapit ng 200 BCE, ang ilan sa mga lugar sa lambak ng Mexico ay naging mas maunlad dahil sa ugnayang kalakalan at pagyabong ng ekonomiya. Isa sa mga dakila at pinakamalaking lungsod sa panahong ito ay ang Teotihuacan na nangangahulugang tirahan ng Diyos. Pagsapit ng 150 CE, ito ay naging isang lungsod na may halos 12.95 km kwadrado na mahigit sa 20,000 katao. Sa pagitan ng 150 CE at 750 CE, ang populasyon nito ay minsang umabot sa 120,000. Ang mga piramide, liwasan at lansangan ay nagbigay ng karangyaan, kadakilaan at kapangyarihan sa lungsod. Naging sentrong paggawaan ng lungsod samantalang ito ay nagkaroon ng monopolyo sa mahalagang produkto tulad ng kakao, goma, balahibo at obsidian. Ang obsidian ay isang maitim na at makintab na bato na nabuo mula sa tubigas na lava. Ginamit ito ng mga Teotihuacan sa paggawa ng kagamitan, salamin at talim ng mga kutsilyo. Matagumpay na pinamunuan ng mga dugong bughaw o nobility ang malaking bahagdan ng populasyon. Ito ay naganap sa pamamagitan ng pagkontrol ng ekonomiya, pag-angkop sa relihiyon, at pagpapasunod ng puwersahan. Pinakamahalagang Diyos ng mga Teotihuacan ay si Quetzalcoatl, ang feathered serpent god. Tinawag na Diyos ng kabiasnan, pinaniniwalaang sa kanya nagmula ang iba't ibang elemento ng kabiasnan ng Teotihuacan. Kinatawan din niya ang puwersa ng kabutihan at liwanag. Siya rin ang Diyos ng hangin. Noong 600 CE, ang ilang mga tribo sa Hilaga ay sumalakay sa lungsod at sinunog ang Teotihuacan. Mabilis na bumagsak ang lungsod matapos ang 650 CE. Ang paghina ng lugar ay maaaring dulot ng mga banta mula sa karatig lugar, tagtuyot at pagkasira ng kalikasan. Ang mga Maya, 250 hanggang 900 BCE. Namayani ang kabias ng Maya sa Yucatan Peninsula, ang rehiyon sa Timog Mexico hanggang Guatemala. Nabuo rito ang mga pamayanang lungsod ng Maya tulad ng Wasactun, Tikal, El Mirador at Copan. Nakamit ng Maya ang rurok ng kanyang kabiasnan sa pagitan ng 300 CE at 700 CE. Sa lipunang Maya, katuwang ng mga pinuno ang mga kaparian sa pamamahala. Pinalawig ng mga pinunong tinatawag na halak yunik o tunay na lalaki ang mga pamayanang urban na sentro rin ng kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos. Nang lumaon, nabuo rito ang mga lungsod-estado,
Sila ay nagtataglay ng ganap na kapangyarihan. Naiugnay ng malalawak at maayos na kalsada at rutang pantubig ang mga lungsod-estado ng Maya. Banaag sa kayusan ng lungsod ang pagkakahati-hati ng mga tao sa lipunan. Hiwalay ang tirahan ng mahihirap at nakaririwasa. Ang sentro ng bawat lungsod ay isang piramide na ang itaas na bahagi ay dambana para sa mga Diyos. May mga templo at palasyo sa tabi ng piramide. Ang mga Aztec, 1200 hanggang 1521 BCE. Ang mga Aztec ay mga nomadikong tribo na ang orihinal na pinagmulan ay hindi tukoy. Unti-unti silang tumungo sa lambak ng Mexico sa pagsapit ng ika-12 siglo CE. Ang salitang Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztlan, isang mitikong lugar sa Hilagang Mexico. Noong 1325, itinatag nila ang kanilang pamayanan na Tenochtitlan, isang maliit na isla sa gitna ng lawa ng Texcoco. Ang Texcoco ay sentro ng lambak ng Mexico. Sa pagsapit ng ika-15 siglo, nasakop ng kanilang lungsod-estado ang iba pang tribo sa gitnang Mexico. Nang lumaon, ang lungsod ay naging mahalagang bahagi ng sentrong pangkalakalan. Ang mga Inca, 1200 hanggang 1521 BCE. Noong ika-12 siglo, isang pangkat ng mga taong tinatawag na Inca ang nanirahan sa hilagang kanlurang bahagi ng Lake Titicaca, sa matabang lupain ng lambak ng Cusco. Sa pamumuno ni Manco Capac, bumuo sila ng maliit na lungsod-estado. Ang salitang Inca ay nangangahulugang imperyo. Hango ito sa pangalan ng pamilyang namuno sa isang pangkat ng tao na nanirahan sa Andes. Unti-unting pinalawig ng mga Inca ang kanilang teritoryo hanggang sa masakop nito ang 3,220 km² sa kabaan ng baybayin ng Pacific. Saklaw ng imperyong ito ang kasalukuyang lupain ng Peru, Ecuador, Bolivia, Chile at Argentina.